Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayong 2024 itong iPhone 13 Pro. Solid pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, i-game test nga natin itong iPhone 13 Pro na na-purchase natin of course sa Green Hills. So yun, syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga napaka-solid na iPhones? Wala nang iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, and of course kay Ate Annette, ZMB Cellphone and Accessories. So yung mga shop nila ay nasa link down below, yung mga Facebook pages sila kung meron kayong inquiries about dito sa iPhone 13 Pro. So itong iPhone 13 Pro ay nagkakahalaga pala sa GH ngayon itong 128GB yung ating game test ng 30 to 31,000 pesos. So doon po yung nag-range. 256GB is 34 to 35,000 pesos. And of course, itong smartphone na to ay powered ng Apple A15 Bionic chip. At ito yung games na ating itetest. So, meron tayong ML, Farlight 84, Asphalt 9, COD. Check natin kung maganda ba pang gaming itong smartphone na to. So, first, lalaruin natin is Mobile Legends. At ito ang ating settings. Pakita ko available. So, maganda balita. Available siya sa mga pinamataas sa settings ng ML. So, meron tayong HD mode naka-on, frame rate ultra, graphics ultra naka-on, ng outline at shadow. At syempre, naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, kung makikita nyo magandang performance dyan ni iPhone 13 Pro sa mataas sa settings, no frame drops at all. Super smooth naman siya sa sinet nating settings. Playable na playable po ang Mobile Legends dito sa smartphone na to. Makakalaro kayo na mabuti. So next is Farlight 84. So set natin yung settings niya. So, graphics, try natin i-extreme. Tapos, frame rate high. So, grabe, napaka-solid ng performance sa Farlight 84 mga J-Vlog. Super smooth sa mataas sa settings. Ayan, na-eliminate na tayo. Pero napakaganda ng performance niya mga J-Vlog sa Farlight 84. Paniguradong may enjoy nyo maglaro dito. Super smooth. Solid na solid pa rin ng iPhone 13 Pro sa ganitong laro. Ayan, very detailed yung graphics. Ganda ng movement, even pag may kalaban. At so far, di pa siya nag-overheat. So, solid na solid pang gaming din ng iPhone 13 Pro sa Farlight 84. So, next naman is COD. So, set natin yung settings niya sa graphics very high. So, pag sinet natin sa frame rate ultra, magiging graphics medium. So, very high na lang at frame rate max. So, grabe pagdating sa COD Battle Royale. Ayan, kung makikita nyo, super smooth din ang performance dyan ni iPhone 13 Pro. Grabe, very detailed yung graphics. Ang sobrang smooth niya. Even pag gumagamit ng weapon, movement, smooth sa mataas sa settings. Playable na playable po. And so far, so good. Di pa rin siya nag-overheat.
pagdating sa COD, ayan, sobrang ganda ng performance dyan ni iPhone 13 Pro. Multiplayer to So, siyempre sa multiplayer, mas smooth pa yung performance niya. Ayan, ganda nung movement, sobrang smooth. Walang frame drops tayo na experience habang naglalaro ng COD dito sa smartphone na to. So, solid pa rin hanggang ngayon, 2024, ang iPhone 13 Pro sa COD, mapa Battle Royale or multiplayer. So yan, pagdating sa Asphalt 9, kung makikita nyo, super smooth din siya. Grabe ganda ng graphics, very detailed. Ayan. Kahit na nagka-clash siya sa kotse ay hindi pa rin siya nagpe-frame drop at super smooth pa rin ng Asphalt 9 dito sa 13 Pro. So next naman is Genshin Impact. Ngayon set muna natin sa pinakamataas sa settings. So graphics high, 60 FPS. Ay wow! So, available lang 120 FPS kasi itong 13 Pro ay syempre support ng 120Hz screen refresh rate na. Motion blur, i-low lang natin. Ayan. So, solid. Ayan. Grabe. Okay naman movement so far. Okay naman movement so far na naka-on yung motion blur. Very detailed yung graphics and kung makikita nyo, kayang-kaya niya iset sa mataas sa settings. So, grabe, ganito pa rin ka-solid still ngayong 2024. Try natin. Yan, tingnan nyo. So, kahit nakikipaglaban ay maganda performance ng iPhone 13 Pro dito sa Genshin Impact. Playable na playable siya mga J-Vlog. At makakalaro kayo na mabuti dito. Ayan. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone na maganda performance sa Genshin, na iPhone na yan, okay na okay to. And when it comes sa overheating, medyo nag-overheat na siya ng konti lang naman dito sa may bandang joystick. At napansin ko na nag-overheat na siya kasi nag-auto-dim na siya mga J-Vlog. Siyempre, alam niyo na pag nakaset tayo sa mata sa settings, medyo malakas kumain ng power yan. Or, ayan, ng power nga ng smartphone. Kaya, mabilis siya mag-overheat. And depende rin sa room temperature kung maglalaro kayo sa sobrang mainit na lugar or yung temperature niya hindi ganun kaganda. Kasi ako naka-aircon ako ngayon kaya hindi ganun siya sobrang mainit na mainit. Pero nagdedepende rin yung yung room temperature niya sa paglalaro niya sa smartphone kung gaano siya kabilis uminit. So yun, solid. Kahit na medyo nag-overheat siya ay still okay pa rin yung performance sa Genshin Impact. So yun mga J-Vlog ang ating game test dito sa iPhone 13 Pro ngayong 2024. Grabe, napaka-solid pa rin itong smartphone na to gamitin even ngayong taon na to. So kung yun nga, naghahanap kayo ng isang iPhone na sobrang okay pa for gaming, magandang i-recommend ito. Sobrang baba na rin ng presyo niya, 31,000 pesos for as low as 31,000 pesos meron na kayong iPhone 13 Pro. At maganda dito, matagal pa masosupport itong smartphone na to ng iOS update, kaya meaning matagal nyo pa rin magagamit itong iPhone 13 Pro. When it comes sa battery, yun nga lang magiging kalaban nyo. Pero kung i-compare mo siya sa 12 Pro versus sa 13 Pro, mas maganda ang battery of course ng 13 Pro. Support pa na itong smartphone na itong 120Hz screen refresh rate. Kung makikita nyo naman sa Genshin kanina, lahat ng games sa tinest natin ay super duper playable pa dito. Yun nga, kayang-kaya pa rin makipagsabayan nitong iPhone 13 Pro sa mga malalakas sa mid-range smartphone sa kapresyo niya na almost, yun nga, 30,000 pesos. Kaya masasabi ko dito sa 13 Pro ay all good siya sa gaming. And syempre, hindi lang gaming, pati yung kanyang camera ay napaka-solid. So, kung naghanap kayo ng isang very portable or kung naghanap kayo ng isang very compact na smartphone
na super duper powerful din hanggang ngayon 2024. Maganda consider itong smartphone na to. Biruin nyo 3 taon na si 13 Pro pero still napakabangis pa rin niya sa gaming. So yun, kung interesado kayo mag-purchase ng 13 Pro, yan nga, doon lang tayo sa nire-recommend kong shop, si Ate Mayet sa CMB Gadgets, and of course, si Ate Annette ZMB Cellphone and Accessories. I-check nyo na yung shop nila sa Facebook, i-check nyo na yung shop nila sa description box, or mag-PM kayo kung interested kayo mag-purchase ng 13 Pro. At yun, for me, sa aking overall gaming performance, napaka-solid pa rin ito gamitin for gaming. Magiging kalaban nyo lang talaga is the battery.